Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, Marcoleta galit na. Nako, pinalampas si Soto, sumagot na. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. Ayan, at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat mga kababayan. At ito na nga, simulan na po natin to. So yan mga karibin natin, bago po natin i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na nga po natin ito. Ito pong si Senator Rodante Marcoleta. Sabi niya po ito ay patungkol po sa umano'y inedit na affidavit na sinasabi ni Senator Tito Soto. Sabi niya po dito, papaano kayo nagsuspecha? Ano ang ginamit ninyong batayan? O yan mga kababayan. Pinisyon ni Senator Rodante Marcoleta ang pahayag ni Senate President Tito Soto tungkol sa isinumiting affidavit ng mag-asawang Sara at Curly Diskaya. Kaugnay ito ng isinagawang pagdinig sa anomalyang flood control projects. Sabi kasi ni Soto na may suspecha siyang inedit ang affidavit ng Diskaya. No? Tanong ni Senator Rodante Marcoleta, ano ang ginamit na batayan upang masabi na inedit ang naturang affidavit? Ito po ay indirect affront to the integrity of this representation. Sabi po ni Senator Rodante Marcoleta. Totoo nga, di ba? Ano po yung naging basihan ni Soto para masabi niyang inedit? Yung mahirap yung affidavit, di ba? Mahirap naman mga kababayan yung sabi niya, inedit yan kasi opinion ko lang yan. Kasi that is my opinion, no? Yan ang suspecha ko. Hindi po pwede yan. Kayo po ay mga mambabatas dyan, no? Dapat lahat ng sinasabi nyo ay pawang katotohanan lang at based on evidence mga kababayan. Ito panoorin po natin ang video ito na kung saan Senator Marcoleta sinagot ang komentong hindi raw siya magaling at ayon kay Senator Tito Soto. Ito mga kababayan, pakinggan po natin to. Sino sa amin na pwedeng mag-judge? Not even the Senate President. Bakit po nila ginadjudge yung sworn statement? Wala pong sino sa amin na pwedeng mag-judge, not even the Senate President. Ako nga pwede akong magsabi na baka siya yung may pagkukulang ba't niya ginadjudge. Sapagkat alam ko yung mga Diskaya, kalaban ng pamangkin niya sa politika. Meron akong babanggitin sa inyo na mga ibang pangungusap na ginawa niya na kailangan po nating linawin din. Kaya ito ang dahilan kung bakit ko kayo pinatawag sa isang press con. Ito po mula sa ANC Head Start, interview ni Ms. Karen Davila about the Blue Ribbon Chairman being a lawyer. Sabi po ni Senate President Soto, there is no such thing as a rule. Dapat abogado yun. Abogado ka nga, di ka naman magaling mag-imbestiga, di ba? Chuckles. Minamaliit Ito mga ko, minamaliit po ni Senate President Tito Soto ang pagiging abogado ni Senator Rodante Marcoleta. Nako po, delikado. Medyo talagang mainit ngayon ang usaping ito. Nakalagay. So useless. Unang-una po wala akong in-insinuate na dapat ang chairman ay abogado. Ito lang ang in-insinuate ng isang babaeng hanggang ngayon hindi makamove on kung bakit ako nanalong senador. Alam na po rin niyo yun. Pinipilit po ba nila sinabi ko ito? Hindi ko po sinabi ito. Pero sila nga po ang may pasaring rito Abogado ka nga, hindi ka naman magaling mag-imbestiga, di ba? Saan po nila nakuha yun? Sino po ba yung magaling? Bakit tayo magkukumpara? Ito pa po sinabi niya, September 10, 2025. Sa totoo lang, 1PH, Joe Francisco, Chicky Verhel, Cheryl Cosim, SP Soto, may suspecha na kami na inedit yung affidavit ng Diskaya. How can the Senate President say this? What is his basis for doing this? This is a serious charge. Sino po ang nag-edit? Ako po ba pinatutungkulan niya? Bakit po nila ginadjudge? So yan mga kababayan, dapat sagutin yan ni Soto mga karibyo natin. Di ba yung pahayag niya na inedit yun tapos hindi magaling, parang ini-insulto niya si Senator Rodante Marcoleta. At ito nga mga kababayan, si Soto sinagot ito pong pahayag ni Senator Marcoleta. Nagpapalitan lang sila ng ito. Ito pakinggan naman po natin to. Pero ito sabi po ninyo, with reference to the affidavit of the Diskayas, may suspecha kami
na inedit yung affidavit. Mr. President, ito po ay indirect affront to the integrity of this representation. To me, and that is my opinion, inaccurate yung mga intindi or inaccurate yung perception in these interviews that the media has been conducting with me. Ang totoo nga yan, dami ko pa nga iniiwasan na interview eh. Kukunti pa nga yun eh. Pero whenever I am asked, I come out with my opinion. You don't like my opinion, but you have to respect it. In much the same way as I respect your opinion, whatever it is. Opinion lang pala niya mga kaubayan. Nako po, Soto, talagang hindi ka talaga pwede maging Senate President. Pwede ba palitan nyo na yan? Nakakahiya. No? Biruin mo, aakusahan mong inedit yan. Tapos sabihin mo, opinion ko lang yun eh. Anong basahan mo? Ipakita mo yung basihan mo, hindi pwedeng puro opinion dito. Hindi ka naman vlogger. Senador ka pa at Senate President ka pa. Diba? Hirap dito pag hindi abogado talaga mga kabayan. Iba yung logical thinking. Walang critical thinking. Diba? If you are gaya ni Senator Dante Marcoleta, nakikita niya talaga yung butas eh. Diba? Bakit? Teka, bakit niya nasabi yun? May ebidensya ba siya? Ano ang batayan niya? Yung mga tanong na ganyan, dapat tinatanong mo yan sa sarili mo, Soto, bago ka tama talaga si Senator Dante Marcoleta. Yung mga hindi abogado, no? Nagsasalita sila nang hindi nila iniisip, no? Sabi ni Senator Marcoleta yan, ha? Tapos sabi po ni Senator Marcoleta, ang mga abogado, bago yan magsalita, nag-iisip muna. Oh. Kabaliktaran naman po sa mga hindi abogado. Diba? Pero depende pa rin naman yan eh. Depende pa rin naman yan. Baka nape-pressure lang itong si Soto at gustong pakitang gilas ba mga kabayan. Gusto magpakitang gilas kung sino man niya gusto niyang pakitaan ng gilas. Nako, nagkamali po si Soto. Ngayon, advisean niyo si Soto na maglabas ng ebidensya. Ano niya nasabing inedit yun, no? At hindi lang base sa kanyang opinion. Mga mambabatas kayo dyan eh, no? Mga mambabatas kayo, hindi po kayo gumagawa ng batas base sa opinion. You are making laws, no? Based on facts, mga kabayan. Nako naman, Anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang at eto na, pasadahan po natin to. Lagot na. Nagwala sa Senado, Marcoleta kumilos na. Senado na bulgar na. Yan, mula po ito sa Pinas News Portal. Ito mga kabayan, pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon. Mula po kay General Macanas. Na diskusyon sa Senado. Post ito ni Ben Star Hadra. Galit na galit si Senator Marcoleta. Sinisermonan niya. Ayan, nakaupo si Senator Lacson. Kaharap si Senator Soto, Miguel Zubiri, at iba pa. Tinatalakay yung confidential funds. Parang si BP Sara naman. Bakit? Isa lang ang tinutukoy nyo, BP Sara lang. Ang daming nabibigyan ng confidential funds. Nako, hindi sila maka-imik na lecture, no? Na sermonan. Grabe talaga ang dating ni Senator Marcoleta. Okay, pakinggan natin. Allah.
Yun, ginagawa para sa impeachment. Grabe. Nakakabilib to. Mulo. Patay kayo. Sabi, oh. Hindi sila makaimik, ano? Nag-alisan. Kasi totoo ang sinasabi ni Senator Marcoleta. Ito na ang next move nila. Antayin natin. Bubuhayin nila ang impeachment case ni VP Sara na Iyon naman talaga siguro ang purpose kung bakit nandyan sa Senado si Soto, mga kabayan. Maging si Lacson, no? Kasi parang iisang ano lang ito, iisang way lang ang kanilang gustong tahakin, no? Di ba anong nakaraan, talagang si Soto po ay gustong-gustong i-pursue yung impeachment trial dyan po sa Senado. At ngayon, we are expecting, no? Na magkukontinue nga ito, mga kabayan, sapagkat si Soto po ang Senate President at yung mga alalay nila ay nandyan rin, di ba? nagka-archive diyan sa Senado. Buti na lang at meron, hindi po nasayang ang boto natin kay Senator Marcoleta. Magbasa lang po sa mga komenda. Georgina Pahagas. Dapat palitan si Soto as SP dahil kumakampiyan kay Romualdez. Dapat talaga maimbestigan sina Saldico at Martin Romualdez sa Senado. Trixie Moring. Mabuhay po kayo, Senator Marcoleta. Bang Carlos Capuso. Laban Marcoleta, Soto. Tumanda, walang nagawa. Alex Dilantar. Soto, natulala kay Marcoleta. Balik ka na lang sa Bulaga. Diba? Jose Abilionar. Ang galing talaga, matalino at hindi bias si Senator Marcoleta. Saludo po ako sa iyo. Hindi nasayang ang boto ko sa iyo. Marnel Nakadmo. Laban, Senator Marcoleta, sir. Mary Jane Hermosilla. Huwag magpatinag, Senator Marcoleta. Go, go, go sa mga kakampi ni Crooks. Manigas kayo. Laban, laban. Oh. So, Eunice Abiliana, pakapalan ng mukha yung ibang senator dyan. Talagang tinatarantado ng taong bayan. Hoy, Soto.
Ilang milyon na ang nagsasabi hindi ka bagay sa posisyon mo. So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito mga karibin natin? Dapat nga ba talagang palitan itong si SP Soto, no? Dyan sa Senate Presidency. Kasi alanganin eh. Masyadong napapahiya po ang Senado pag si Soto po ang nandyan mga kababayan. Ibiruin mo based on his own opinion. Nasabi niya pong inedit po yung yung affidavit, di ba? Sana naman meron po kayong maganda-gandang rason, no? Kasi mga senador kayo eh. Hindi lang po base sa opinion ninyo. Dapat medyo maganda, acceptable reason, no? Na sasabihin ng taong bayan, oo nga, no? Doubtful yung taong bayan. Pero ngayon, mas yung damdamin ng taong bayan sa Diskaya kaysa po kay Soto. Diba? Nabaliktad na. Anyway mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito mga kababayan? I-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.